It's so happy nga, during na confinement ako, si Dr. Lecho naging cardiologist. Kinausap ko siya, is it true? Yung Dynorm na to? Sabi niya, hindi, wala yung gaw-gaw yan. Nag-file ako sa NBI dahil sa fear na magamit yung pangalan mo on fraudulent activities. Meron na rin kaso tayo na nabalitaan na lumala, dialysis siya, nasira yung atay niya. That's one of the main challenges of the FDA and yung prevalence nga po ng fake ads and the digital problem of easily escaping yung authorities in terms of kung paano po ba sila makahuli. Health is wealth. Ginto para sa mga Pilipino ang mabuting kalusugan, kaya nga kanya-kanya tayong gawa ng paraan para hindi magkasakit habang for the go tayo sa hamon ng buhay. Agree dyan si Eduardo Septimo, 57-year-old na engineer mula sa Maynila. 7 years old na tayo, health conscious na tayo. Prevention muna before yung treatment. Mas mahal kasi pag yung treatment na. Ang kaso, marami ring mapagsamantala sa simpleng hangarin ng iba na magkaroon ng good health. 78 sa 410 social media posts na na-fact-check ng Verifiles ngayong taon, mga scam. Higit sa kalahati, nagbebenta ng health products. Ang nakakalurky, lahat maliban lang sa 2 produkto hindi registered sa Food and Drug Administration. When you are about to sell to the public a certain product, we have to register it to the FDA for it to have a certificate of product registration. For the FDA to first check whether these establishment or products are aligned with the laws of the FDA. Para klaro. Importante ang pagre-register ng mga produkto gaya ng pagkain, gamot, cosmetics at medical devices sa FDA. Tinitiyak kasi ng prosesong ito na ligtas, epektibo at dekalidad yung mga produkto bago sila ibenta sa publiko. According yan kay Attorney Pamela Sevilla, representative ng FDA. Pero kahit required mag-register, marami pa ring pasaway. Talamak sa scams na nagbebenta ng health products online, hindi registered sa FDA. Isa na nga tong si Engineer Septimo sa mga nabiktima ng fake health ads. Sa kagustuhan niyang magkaroon ng mas maayos na kalusugan, which is valid, napabili siya ng 2 health products na hindi pala registered sa FDA. Ang unang produktong na binili ko, ito. Yung Navidas, nung binili ko siya, kasi it was being introduced, nakita ko yung litrato ni Doc Willie Ong. Tactic ng scammers yung paggamit ng edited pictures o kaya lumang videos ng famous personalities para magmukhang legit yung binibenta nilang produkto. Favorite nilang personality na gamitin? Si Doc Willie Ong, cardiologist at vice presidential hopeful nung nakaraang eleksyon. Meron kasi siyang 17 million followers sa Facebook at 9 million subscribers sa YouTube. Clout na gustong i-mine ng mga scammer. Nandun yung picture para naging credible yung product nila. So yun, iniyam ko yun. 4 na boxes, almost naubos ko yun. Eventually, nalaman ni Septimo yung katotohanan. Nag-testimony si Willie Ong na iulasan nito sa product daw. Paulit-ulit po sa video namin, at least siguro 50 times ko na sinasabi, Birch 3 Advance lang ang tunay na in-endorse namin, isa lang. Lahat ng iba, fake. Isa pang favorite ng scammers, si Dr. Tony Liachon. Isa siyang internist cardiologist at dating special advisor for non-communicable diseases sa Department of Health. In fact, napabili si Septimo ng isa pang produkto, this time para sa cholesterol, nung makita niya sa isang fake ad si Dr. Liachon. Ganun tayo, Norm. Lumalabas, parang sinasabi nila kay Dr. Liachon nag-study, media engineer sa Germany pa ata yun. Idol natin si Dr. Liachon. So, binili ko niya, pero hindi ko siya ininom. Kasi nga, gusto ko muna malaman na magtatanong sana ako sa cardiologist. It's so happy nga, during na confinement ako, si Dr. Lecho naging cardiologist. Kinausap ko siya. Kayo nag-introduce, is it true? Yung Dynorm na to? Sabi niya, hindi, wala yung gaw-gaw yan. Well, ang pinaka-common ay yung gagamitin yung iyong image, pino-photoshop ka using your picture and then applying scientific generic description of a drug, and then they would insert the product to be peddled sa mga tao. Gagawa rin sila ng mga fake accounts using your face, and then meron din sila sa Viber thread. Dahil nga ginagamit ng scammers yung identity niya sa panggogoyo, naghain na ng complaint noong August si Liachon sa National Bureau of Investigation. Nag-file ako sa NBI dahil sa fear na magamit yung pangalan mo on fraudulent activities. Kasi kunyari, number 1, may namatay doon o nagka-adverse event. Number 2, meron na rin kaso tayo na nabalitaan na lumala, na dialysis siya,
nasira yung assignment. Pangatlo, nagiging accomplice ka dun sa kanilang mga gagawin na hindi mo naman pinapahintulutan. Ano bang mga batas yung vina-violate ng mga nagpapakalat ng fake health ads? May sagot dyan si Dr. Liechon. Yung consumer ads na sa trade and industry na bawal gumamit ng mga fake information, fake identity. Second, yung identity theft na ginamit and by law, kailangan mag-file ka ng complaint. Para sa ganun, yun ang magamit nila to apprehend these unscrupulous individuals or organizations. Ito, alam nyo ba? Major no-no rin sa mga doktor ang mag-endorse ng medical at health products commercially. Nasa Code of Ethics yan ng Philippine Medical Association. Ang mahuling lumabag dito, posibleng masuspend o kaya bye-bye lisensya. Kaya the next time na may makita kang doktor na nag-endorse daw ng healthcare products sa social media, huy, for the duda ka muna dapat ha kung totoo yung post na nakita mo. Sa ngayon, ongoing pa rin ang investigasyon ng NBI sa complaint ni Liechon. Ang kaso mo, aminado ang FDA na nakikipagtulungan din sa NBI, Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno na major challenge sa kanilang habulin ng mga scammer sa likod ng fake health ads. Kasi nga online sila naghahasik ng lagim. That's one of the main challenges of the FDA and yung prevalence nga po ng fake ads and the digital problem of easily escaping yung authorities in terms of kung paano po ba sila makahuli. They can easily delete it or they can easily block people who have been reporting the same fake ads or fake products to the FDA. Unfortunately, dahil dito, wala pa rin daw napapanagot sa mga nagpo-post ng fake health ads online. In the present po, we are in coordination with Lazada and Shopee platforms in relation naman po to the selling of fake products. One of our main objectives din naman po to coordinate in the future with other social media platforms, hindi lang po in relation to the selling but also to the advertisement. Para naman kay Dr. Liechon, I think it should be something like a law and then with the government agencies using that particular law para meron siyang ngipin. Dapat may Damocles sword hanging over your head na may parusa. Mas natatakot ang mga tao kasi pag may parusa eh. Pero habang abangers pa tayo sa next steps ng gobyerno versus fake health ads, ito muna ang paalala ng FDA sa lahat. Hindi naman po nagkulang si FDA through our advisories po in our social media platforms, in our websites, in our Facebook account po to advise the public na mag-ingat lang po dun sa mga fake ads. We have an e-portal din po wherein the public can easily locate the list of products that are registered with the FDA. Fact check first yung mga fake ads. Kung ano man po yung lumalabas sa mga social media nila, tignan po muna nila kung registered with the FDA yung product o hindi po. Rinig nyo yun? Fact check daw. Diyan kami makakatulong sa inyo. Para malaman kung paano hindi ma-fall sa online scams, watch nyo na yung isa pa naming video. Kaya paalala ulit ha, tama namang health is wealth. Pero sana sarili natin yung mapayaman natin with our good health. Hindi yung mga scammer. Okay?